Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, martial law na. Yan, nagtatanong po mga kababayan kung martial law na ba. Ito mga karibin natin, Sandro Marcos tatakbong presidente sa 2028. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, eto mga kaubayan, i-share ko lang po sa inyo kung yung tinatanong natin kanina kung martial law na ba. Dahil po sa balitang ito mga kaubayan, nako, talaga oo. Eto mga karibin natin, calls for riot, acts of sedition won't be ignored, Palace warns. Yan mga kaubayan, hindi palalagpasin ng Malacanang ang mga panawagan na nag-uudyok anila ng sedisyon at gulo habang tumataas ang emosyon kasunod ng pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang riot mga kababayan, no? Nagkakaisa lang po yung taong bayan to show their support for former President Duterte. Ang layo naman ng nito, ABS-CBN, no? Ang layo naman ng sinasabi ninyong riot at saka sedition. Ang layo po kasi naglalabas lang po sila ng freedom of expression po ito. Freedom of speech, di ba? Nagkakaisa nga lang sila. Kaya marami lang maraming tingnan kasi nagkakaisa. Pero sabihin nating na riot, wala pong riot mga kababayan, no? Yan po ay base po sa nakikita natin. Ewan ko lang kung riot na pala yan sa pananaw ng ABS-CBN, no? Mga kababayan. So, yan. Gusto lang yata ninyong mag-martial law, ano? Kasi pag nagka-riot, mga kababayan, baka mag-declare na po sila ng martial law. Yan po ang nakikita natin, no? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, mga karibin natin. Atat na po ang Quadcom or yung kamera mga kababayan, no? Prosecutors hold Sara Duterte mock impeachment trial, House 6 Gen. Sinasagawa ng House Prosecution Team ang mock trial upang makita ang magiging daloy ng mismong araw ng paglilitis ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Atat na po sila mga kababayan, no, na magkaroon ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Kanina gusto nila may riot para makapag-declare ng martial law. Ngayon naman gusto nilang i-impeach na si Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Nako po. Obvious, hindi kayo nagpapahalata, hindi po kayo nagpapahalata. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa, mga kababayan, ito po yung sinasabi kong tatakbo. Pero pinabuloanan po, no? Pinabuloanan ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na ang kanyang yung mga speculation tungkol sa aligasyon na planong pagtakbo niya, no, ng presidente sa 2028. Pero mga kababayan, hindi po uusbong or hindi po sasabog ang isang balita kung wala namang pinanggagalingan, no? Siguro, plano po talaga nila na tumakbo sa 2028. Ang tanong, mananalo ka kaya? Okay sana kung okay ang ginagawa ng iyong ama ngayon para at least madadala mo sa susunod na eleksyon, di ba? Meron kang maipagmamalaki, wala no?
Ibig sabihin, diretso inodoro ka pag tumakbo ka sa 2028, mga kababayan, di ba? Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito pa, mga ka-review natin. Nako, ito naman si Adjong. Sabi niya po, this is blatant act of deception. Went to sow confusions and disrupt our nation. We will not allow malicious actors to use the Supreme Court as a tool for political sabotage. The law must come down hard on those spreading these lies, mga kababayan. Isa lang pong masasabi ko dito kay Adjong, mga kababayan. Mabilis ka pa sa alas 4, ha? Pag yung involved sa issue ay si President Bongbong Marcos Jr., no? Oh, mas mabilis ka pa sa alas 4 magbigay ng komento, no? House Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong condemned the fake news claiming that the Supreme Court received a petition seeking President Ferdinand Marcos Jr.'s resignation. Kita mo na yan, ha? Mabilis ka pa sa alas 4. Magkano kaya ang bawat pagtatanggol ninyo, no? Well, anyway, fake news na. Sabi ko nga kanina, mabilis ka pa sa alas 4, no? Yan, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito kay Zia Adjong? I-comment nyo na lang po. At eto, mga kababayan, next, nako, eto. Former PRRD pinaaresto sa ICC para magkaroon ng Marcos Forever. Ha? Ayon po yan kay Harry Roque, kay Attorney Harry Roque, mga kababayan. Iginiit ni Attorney Harry Roque na pinaaresto raw ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa crimes against humanity upang magkaroon umano ng Marcos Forever. Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Mukhang kanina riot, di ba? Oh. Well, anyway, tapos i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Tapos eto, kaya pala pinaaresto kasi para magkaroon ng Marcos Forever. Ano kaya masasabi ng ating mga kapulisan, no? Dito sa Marcos Forever na ito. Kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, gusto niyo po ba na magkaroon ng Marcos Forever? Tapos ganito ang nararanasan natin ngayon? Nako, sa akin lang, kung ngayon lang, wag na. Wag na po. Tapusin na agad ngayon para hindi na pamarisan. Nako po. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto pa. Eto si alleged ex-DDS member Matobato. Las Cañas can testify versus Duterte before ICC. Nako, mga kababayan, mga tuta ito ni Trillanes Ha? Di ba? Mga tuta po ito ni Trillanes, mga kababayan, si Matobato at si Las Cañas. So, pag galing po kay Trillanes ang mga testify, alams na yan, no? Hindi dapat yan paniwalaan. Ha? Bagkus ay dapat itapon yan sa kung saan. Kahit anong testigo ninyo, mananaig pa rin ang katotohanan. Di ba? Kahit anong bato ninyo ng putik sa mga Duterte, mananaig pa rin po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya eto, hayaan po natin silang makapagsalita sa ICC, no? Itong si Matobato at si Las Cañas. Para malaman din natin, no? Kung papaano sila nagsisinungaling. Yan, mga kababayan, okay? Ito pa, mga kababayan, last na po ito at ipi-play na po natin yung video. Ito po ang report. PDEA reports 70% of barangays now drug-free under Marcos administration. Ayon sa PDEA, tinatayang 70% ng mga barangay ang idiniklarang drug-free sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So yan, mga kababayan, naniniwala ba kayo?
Ako maniniwala pa akong 70% ang hindi drug free, no? Yung talagang talamak. More than 70% siguro mga kababayan ang talamak pa. Ha? Mas lumala po ngayon. Ako, saan kaya galing ng data, no? Itong PDEA. Ako talaga, well, anyway mga kababayan, pero kung 'di ba? Kung sa barangay nyo nakikita nyo, nararamdaman nyo na nagsibalikan na naman. Pero sinasabi ng PDEA, 70% ng mga barangay dito sa Pilipinas ay drug-free na. Nako po, delikado to. Baka sa susunod na report nito, 100% na. No? 100% ng mga barangay sa Pilipinas ay drug-free na. Yan, naglolokohan na tayo dito. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos sampahan ng kaso sa Supreme Court ang ilang mga taong involved sa di umano'y iligal na pagpapaaresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte at matapos tahasang naglabas ng ultimatum at tinaningan ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras dahil kapag hindi raw nila mapapatunayang legal ang kanilang ginawang pagpapaaresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay posibleng makalaya na di umano at makakabalik na sa bansang Pilipinas sa oras na mapapatunayang iligal di umano ang ginagawa ng ilang mga lokal na opisyal ng gobyerno na nagpaaresto sa kanya. At matapos na pinagpaliwanag ng Korte Suprema sina General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Rimulya at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kasong habeas corpus na isinampa ng magkapatid na Duterte na sina Pulong Duterte, Baste Duterte at Veronica Kitty Duterte patungkol sa tila pagkawala ng karapatan ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na mapatunayan ang kanyang sarili sa Korte ng Pilipinas, gayon din ang tila pagkawala ng respeto at hindi paggalang ng karapatang pangtao ng dating Pangulo. Heto ang nakakagulat na balita. Mukhang hindi na kinaya at nahihirapan ng ipagtanggol ni Solicitor General Minardo Guevara ang di umano'y kabulustugan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. matapos tuluyan ng umatras at umiwas patungkol sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Totoo kaya ito mga ka-update ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, mukhang nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. at tila hindi na talaga mapipigilan pang magkalabasan na talaga ng baho at katotohanan. Matapos ang kumpirmadong balitang ito, umiwas na at umatras na mismo ang bagong abogado ng Malacañang Palace na si Solicitor General Minardo Guevara. Tumanggi di umano ang Office of the Solicitor General na katawanin sa Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na kasama sa habeas corpus petition na isinampa ng magkapatid na Duterte na anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kabilang sa respondent, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Rimulya, PNP Chief Romel Marbil, Police Major General Nicolas Torre III, Solicitor General Minardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, Immigration Commissioner Norman Tansenko, AFP Chief Romeo Browner at Yusek Antonio Alcantara ng Philippine Center on Transnational Crime.
Kamakailan nga lamang ay magkahiwalay na naghain ng petisyon sina Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte upang makabalik ng bansa ang kanilang ama na ngayon ay hawak ng International Criminal Court or ICC. Ayon naman sa Supreme Court, wala pa silang natatanggap na komento mula sa OSG. Narito ang pagpapaliwanag ni former Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na siyang nakakuha ng kopya ng sinasabing petisyon. The Office of the Solicitor General, OSG, recuses itself from the consolidated petition for habeas corpus of the Duterte children. In a manifestation and motion filed today, March 17, 2025, the OSG said, considering the OSG's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondent in these cases and is constrained to rescue itself from participating herein. Unquote. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang Office of Solicitor General na itinakda ng batas para maging abogado ng gobyerno ay umiiwas o tumatalikod sa tungkulin nitong depensahan ang gobyerno laban sa mga petisyon for habeas corpus na inihain ng magkapatid na Duterte na sina Congressman Paulo Z. Duterte, Veronica Kitty Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Yan mga kaubayan, nako, talagang nagkakaroon po ng kaguluhan no, sa administrasyong ito. Dahil hindi na po sumusunod si Solgen Guevara no, doon sa kanyang boss. No? Siyempre, kailangan dapat ipagtanggol ni Solgen itong mga umaresto pero ayaw ni Solgen eh. Siguro ko nakikita niya rin na talagang may kasalanan, meron talagang meron talagang paglabag sa batas kung baga, no? Well, anyway mga kaubayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.